Isang Yumstastic na hapon, our Yumstastic cuties mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd Itulay Online Tutorial Program. Hello, hello, hello sa ating mga Yumstastic learners mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at isang maulan na hapon sa inyo. At ito ay ang ating DepEd online tutorial na handog sa inyo ng DepEd at sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Hayaan nyo kaming samahan kayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman Yumstastic learners at sa ating mga live viewers, sama-sama tayong humanda at tarang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan dito sa ating subject na Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century Culture. Kasama ko si Tutor Grace from Quezon Science High School, SDO Quezon. At ako naman ang inyong Tutor Josh mula sa SDO Nueva Ecija. At sa hapon ito, hayaan niyo po akong batiin ang aking school head na si Ma'am Lea Joy Arcuenco na patuloy na sumusubaybay sa ating program this afternoon. Tutor Grace? Ayan, at syempre gusto ko ring batiin ang aking OIC School Director ng Quezon Science High School, Dr. Carla Maridi Carandang, kasama ang mga teaching staff at non-teaching staff dito sa Quezon Science High School. Good afternoon po. So bago tayo dumako ay ating puntahan bahagya ang ating mga live comments mula sa YouTube. Kauna-unahan na syempre ang ating active tutor Enrico Dalupan. Sabi niya, good afternoon po tutors. Grace and Josh, and my name is Enrico Manuel T. Dalupan from YouTube. Ganun din sa mga nakikinig mula Santa Rita National High School, Cabiao District, na sina Ma'am Lea Joy, Wandy Greynoso at Ma'am Josephine Jose Mangilit. At from Exact Colleges of Asia, Carlos Miguel D. Lapuz, yun yung kanyang pangalan. At syempre yung mga students natin at tuties na nanonood from all over the country. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, Tutor Grace. So ang ating topic ngayong hapon na ito ay Quarter 4, Week number 3. So nagpahinga tayo ng 2 linggo para mag-giveaway sa ating nakaraang eleksyon. Pero ngayon, aaralin na natin ang ating Module 3 na may pamagat na Enabling and Inhibiting Dimensions of Technology. Excited na ako, Tutor Grace, dahil balita ko meron tayong makakasama sa hapon na ito. Exactly, Tutor Josh. Kaya pupunta tayo dyan maya-maya lamang. Sa puntong ito, nais nating pasalamatan. Okay, nais nating pasalamatan ang nagpahiram ng module sa atin ngayong hapon. At syempre pa, hindi makukumpleto ang ating episode kung hindi natin bibigyan ng award ang ating Tutor of the Week during the last week na meron tayong, I think last week yun ng April, Tutor Josh, hindi ako nagkakamali, na meron tayong active tutor. At yan ay walang iba kundi si Gian Emmanuel Gallegar ng Quezon Science High School, SDO Quezon. Ang ating tutor of the week. Congratulations! Alright. Congratulations, Gian Emmanuel Gallegar. At yun na nga, maraming salamat sa Region 7 Schools Division of Negros Oriental para sa pagpapahiram ng kanilang ADM para dito sa content ng ating lesson ngayong hapon. Tutor Josh? At para naman po sa ating objectives ngayong hapon, ano ba ang matututunan ng ating mga viewers sa hapon na ito? Number 1, they will be able to discuss the benefits of technology, appreciate the different uses of technology and its uses, and categorize the value of technology in today's modern world and address issues in a positive way. Tutor Grace? Ayan. So sana achieve natin yan after this episode. Ngayon naman, ayan, sabi nga kanina ang topic natin ay enabling and inhibiting dimensions of technology. Kung kaya't naisip namin na mag-imbita ng mga taong makakapanayam natin, makakasama natin para sa ating trending cues. Meron tayong Yumstastic guest ngayong hapon. And to introduce our Yumstastic guest this afternoon, okay, let me introduce the first guest, Tutor Grace. So, our first guest this afternoon is an IT professional. Wow, dear viewers, IT professionals from the science research. She is also a science research specialist 1 at the DOST
Philippine Council for Research and Development. Now, graduated BS in Information Technology from City Colleges of Tagaytay last 2018. And remember, cum laude. Wow, bigatin ng ating guest this afternoon at walang iba. Sabay-sabay nating palakpakan virtually si Miss Mary Joy M. Banal. Ayan, thank you sa pagtanggap ng aming invitation, Miss Joy. At ngayon naman, ang ating second guest ay walang iba, kundi isang secondary school teacher 1 mula sa Recto Memorial National High School, SDO Quezon. Siya din ay isang winning coach para sa NSPC sa competition na Collaborative Desktop Publishing. He is the past president of the Rotary Club of Candelaria, Rotary International District 3820. Let's please welcome, let's give a virtual applause to Sir Gideon Jonathan R. Vega. Ayan, so good afternoon, Miss Joy. Hello po, good afternoon. Kamusta naman ang weather dyan sa area ng DOST? Ulan. Ayan, Ulan maulan dito daw. ngayon. So, hintay-hintayin lang natin si Sir Gideon. Baka maya-maya ay nandyan na siya. Baka po nagkakaproblema sa internet. Gawa nga ng weather condition ngayon, Tutor Josh. Pero mag-proceed na tayo sa unang question para sa ating trending queue. Tutor Josh? Okay, so maraming salamat Miss Joy at nakasama po namin kayo ngayong hapon. At dahil ang ating topic is about technology, talaga namang siksik ang aming malalaman mula sa inyo. Okay, so our trending question number 1 is, Miss Joy, what do you think are the positive contribution of technology in today's modern world? Okay, Parang so yan Miss laging, Universe, diba? yan na yung laging common questions when it comes to technology eh. So, syempre, common answer dyan is yung sa communication. And so, ang isa sa positive na contribution ng technology sa atin ngayon ay yung mabilis na communication natin. And syempre, since may kinakaharap tayong pandemic, and limited pa rin yung ating mga face-to-face gatherings, so ang laki ng contribution ng technology dyan, lalo na sa studies. Yan. Ayan, maraming salamat sa iyong sagot. Ano? So, communication nga naman, Tutor Josh. Ano ba sa tingin mo? Talaga bang mahalaga sa communication ang technology ngayon? Yes, di ba talaga naman nagkaroon tayo ng quarantine period, tapos nagkaroon tayo ng mga limitations sa ating society. So talaga naman to have this communication, nandyan ang sagot, di ba? Yung communication natin through the gadgets and social media because of technology. Ayan. So bago tayo mag-proceed sa kasunod na tanong, batiin muna natin ang ating mga guests dito sa ating live comment section. No? Not guests, but cuties pala. Masyado ako na-excite doon sa guests. So nandito na po ang ating mga, the usual na ating kasama, no? Sina J.E., Grayson, Eunice, Crystal May, Jaya May, and Aubrey from Quezon Science High School. We also have Ma'am China or China Galang from Exact Colleges of Asia. Ayan. And then si Ma'am Alma Sebastian Makatula, sabi niya ay good afternoon daw. And she is watching from Santa Rita National High School, ayon, SDO Nueva Ecija, Cabiao Annex. Good afternoon po at maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa aming episode ngayong hapon. Alright, so mag-proceed tayo sa next question natin. So, Miss Joy, in your own point of view, do human beings really need these technologies today? Ayan, ating next question, Miss Joy. Okay, so yes, ang sagot ko dyan, kasi hindi naman natin yan ma-avoid na since kailangan talaga natin yung technology nowadays. It can make our life easier. So, alam naman natin lahat yan. So, yun, pwede siyang positive and negative effects kasi nga, pwede tayong maging tamad kasi sobrang easy na ng life gawa ng technology. And positive kasi malaking tulong siya para sa atin lahat. Yan. Ayan. True naman, ano? Kasi malaking tulong talaga ang technology sa terms of convenience, di ba, Tutor Josh? Without technology, parang medyo ang hirap. Naalala ko yung thesis ko nung college, talagang manual. Ako nagre-research sa library. Samantalang ngayon, pwede ka na maggawa ng isang buong research paper within the confines of your home. Di ba, Tutor Josh? Yes. Yes.
At matatakal natin yan mamaya sa advantages of having this technology. At tama naman po yung share ni Ma'am Joy kanina na kung saan yung technology, dapat yan ay nasa tamang paggamit. Pwede itong magbigay sa atin ng negative effects or positive effects, nasa users lamang. At mamaya tatalakayin pa rin natin yan. Dr. Gray? Ayan. Exactly, no? So, without further ado, punta na tayo sa last question para sa ating trending queue. Tutor Josh, why don't you answer the last question? Okay, so para sa ating guest, Miss Joy Banalo, so our trending question number 3. So, how did information technology help you with your studies or help you with your work? Okay, so since hindi naman pa ako ulit nag-aaral, so sagutin natin yan in perspective ng work. Yeah. So since nga nagka-pandemic, wala, limited yung face-to-face. So kami din, nag-work from home kami. So with the use of the technology, napakadali ng communication with my coworkers, with my boss, and also yung mga trabaho, madaling gawin kasi nga nasa technology na tayo. So gumagamit na lang kami ng isang platform wherein nandun yung mga trabaho namin. Ayan, exactly, no? At saka kahit yata sa ating field, Tutor Josh, the same applies. Ayan, at ayan, we are very lucky again this afternoon kasi naka-connect na po ang ating another guest. So let me introduce him once again. Please welcome a teacher from Recto Memorial National High School, Sir Gideon Jonathan R. Vega. Good afternoon, Sir Gidge. Good afternoon, everyone. Hi. Ayan. So, Sir Gidge, nandito na kami sa trending questions for this afternoon. So, babalikan na natin yung unang question to get the insights of Sir Gideon about these things, no? So, the first one is, what do you think are the positive contributions of technology in today's modern world? Sir? Sir, your audio Hi po. again, good afternoon. Okay, so for that question, again, what are the positive contributions of technology in today's modern world, right? Okay, Yes, so ayun, positive. I'm a little pessimist about for today, but definitely there are a lot of things that are that I consider positive about technology in today's modern world, especially now during the pandemic. We are able to bridge distance from, of course, our students and the teacher. So there, we have a virtual presence to our students also. Kasi 'di ba, it's very difficult now that no one is allowed to go out, especially last year. So this has bridged the distance between me and my students. And of course, education continues through distance learning with the help of technology, of course. Back in 2013, we have Skype, but that's only a one-way call. But now we have a trending Zoom, Google Meet, and all of the other technologies that would help us bridge the gap of distance learning. All right, thank you very much, Sir Gidge, for a very comprehensive answer. No? Totoo naman yan at naranasan natin lahat yan whether online tayo or modular. So the next question, Tutor Josh, para kay Sir Gidge. Hello, Sir Gideon. So, I'm Tutor Josh. So, maraming salamat po sa pag-accept po ng aming invitation. So, for the trending question number 2, Sir Gideon, in your own point of view, do human beings really need these technologies today? Sir Wow. Gideon? Do we need this technology? First and foremost, when it comes to communication, yes. It speaks a lot, and of course, we're talking about volume. There is a massive invasion over the different media accounts ng paggamit ng mga technology natin.
definitely sobrang importante. This is very essential to each and every one of us. And of course, wow. Bigla akong kinabahan. Okay lang yan, Sir Gage. So, do human beings really need this technology? I guess, yeah. It's not just a need. Sobrang importante na ng technology para mabuhay, especially with young generations now. So, I do not know any single teenager who do not own smartphones, definitely. And most of us are learning from the internet, from the television, and we enjoy life better now. Unlike before, that when they are only grasping news from the radio, now we have the television, we have podcasts, we have vlogs, we have all of the other information giving media that would help us grow as a person and as human beings. Ayan, Tutor Josh, nakakatuwa yung pagsasagpukin natin yung sagot nila, no? From an IT professional to a teacher, di ba? May konti pang inhibition si Sir Gideon. Kasi syempre, yung iniisip niya siguro yung epekto ng technology sa tao, especially sa learners, right? Pero pag tinanong naman natin yung IT directly, mahalaga ang technology. Pero in the end naman, both answered na mahalaga talaga yung technology. So, third question, Sir Gideon, for you is, ito nasagot na kanina ni Miss Joy, how did information technology help you with your study? So, si Miss Joy, sumagot siya from the perspective of being in her workplace. How about you, sir, as a teacher? Well, as a teacher, my thoughts on that would be, grabe, kinabahan ako bigla. parang biglang kumirap yung tanong. How does it help me? Well, before, when I am a lucky student. Definitely, when I was still in my elementary days and high school, when computers are still a luxury. So back then, when I learned computer at an early stage, and this helped me until now that I am very knowledgeable on, at least I am media literate and technologically literate on handling different forms of technology that I use. So hindi naman porke halimbawa we all know how to use smartphones. We all know how to use what do you call this? Computers. But kapag naiba yung device, 'di ba? Naiiba din yung naiiba din yung ating mga pinipindot. Eventually, kaya naman nagagrasp ko siya agad dahil nga meron akong prior knowledge on working with these forms of technology. When it comes to information technology and how does it help me, definitely this gives me a lot of confidence, especially now that I am working. Because at least most of my co-mentors are asking me on how I am presenting myself in this form of technology. So I at least I can say na ako yung kanilang pinagbabasihan on how they're going to present their media on these platforms. Say, for example, I already taught them how to work properly on PowerPoint kasi maraming marunong mag-handle ng PowerPoint. They do not know how to present properly. And then, of course, from that knowledge, I have transferred that to different applications like Adobe Photoshop and Canva, for example. Ayan. Thank you very much, Sir Gideon. So, ano naman masasabi mo, Tutor Josh, sa sagot ng ating mga guests ngayong hapon? Wow, talaga nang ninanamnam ko talaga lahat ng sinasabi ni Sir Gideon. At meron ako narinig sa kanya kanina about doon sa communication and doon sa mga, yung binanggit niya yung vloggers.
di ba, sa YouTube, na yung technology, nag-open siya ng opportunity for our young people doon sa mga hobbies nila at doon sa mga skills nila. So, one of the benefits of technology. Exactly. How about you, Miss Joy? What are your thoughts on this? I agree. Agree ako sa mga sinabi ni Sir Gage. Ayun. Mas broad lang siguro yung mga nasabi niya kasi nga teacher siya. So, Oo, kasi yan. nasa field ng IT talaga Yes. si Miss Joy, ano. So, ayan. So, ganon ang usapan tungkol sa ating subject at sa ating topic ngayong hapon. And at this juncture, I would like to say thank you very much sa ating guests, Miss Joy and Sir Gideon, for giving us the opportunity to, to have you in our episode and share your thoughts and insights about our topic. Thank you very much po sa pagdalo ngayong hapon. At nawa makasama pa rin namin kayo sa aming mga susunod na episodes. Maraming salamat po. Ayan. So, we'll be sending na lang the virtual, the e-copy of certificates for our guests. So, now, Tutor Josh, that ends our trending Q segment. O para talk show na talaga to, no? Dito sa ating episode ngayong hapon. Pero syempre, hindi natatapos dyan kasi magtuturo pa tayo sa ating mga estudyante, sa ating mga tuties, about the topics we have prepared for you this afternoon. Beginning with the information age. So 21st century learning has been defined ng application and advancement in IT or what we call information technology. And this is very rampant, no, tong IT na tinatawag natin. Hindi lang ngayon, I think, but more importantly in the future. Okay? Tutor Josh? All right, so an addition for that, information age. Now, one of the greatest achievements of this age, yung nabanggit na rin kanina ng ating mga guests, it's about communication. No, yung parang na-broaden yung communication, napadali yung communication because of the use of gadgets and technology. Tutor Grace? Exactly, no? And it is, ICT is providing an extraordinary opportunity para mas ma-improve pa ang ating critical thinking and problem-solving skills, communication skills, creativity, and innovation. So, hindi lang sa entertainment or sa pleasure Yes. nandiyan ang ICT. Tutor Josh? All right, so sabi dito, the definition of IT or information technology is the study, design, development, application, implementation, support, or management of computer-based information system. So ma'am, napakalawak pala talaga nitong, yung sakop nitong information technology. Hindi lang siya basta dun sa communication, ito rin yung mga gadget or mga systems na talaga namang magagamit ng mga tao sa kanilang different endeavors. Tutor Grace? Exactly. And it encourages, IT, encourages the learners to be more interested in studying. Dapat lang. Kasi kumpara noon at ngayon, napaka-blessed ng ating mga estudyante kasi meron technology. Yes, at meron tayong tinatawag na emerging technology. So, meron lang kapapasok, ma'am, no? Si Tricia Varona, good afternoon, from Exact Colleges of Asia. So, sabi niya rito, emerging technologies show many challenges to the traditional system. So, ma'am, makaka-relate tayo dito. Yung sa ating kasi sa education system natin, meron tayong tinatawag na traditional system or techniques. Yung Manila paper, di ba? Yung chalkboard. But now, dahil ang ating mga estudyante ay inclined now with this technology, dapat iakma rin natin yung approach natin dun sa need ng ating mga learners, sa ating mga Gen Z na learners, no? Oo, exactly. Buti hindi nila naranasan yung typewriter, no? Parang yung umpisa ng thesis ko nung college, typewriter pa ang gamit ko. Saka lang ako nag-shift into computer at pen rin. So anyway, ayan yung pagkakaiba na traditional and emerging, no? IT has served as a major catalyst of change and innovation in different aspects of business and society. So hindi lang sa education ito nakakatulong, but more importantly sa business and even more importantly ay sa society. It connected people despite the distance. All right. So for 4:27 in the afternoon, pag-usapan naman natin ang ICT. Kanina IT, ngayon naman dagdagan natin siya. ICT, the Information and Communication Technology. So ICT is an extended term for information technology which stresses the role of unified communication and the integration of telecommunication. So
this focuses on the widespread of communication through the use of technologies. Ayan, so nagsimula sa IT, nagkaroon ng ICT. So it has positively affected the life of the members of the society or even yung tinatawag nating mga digital citizens through Tutor Josh? Through education. So paano nagbibigay ng kapakinabangan ng ICT sa education? So many educators are already using and infusing technology as a teaching learning pedagogy through the use of different platforms. So gaya nga nung sinare sa ating guest, yung Google Classroom, 'di ba? Yung Canvas, Canva, yung different applications na yan na talaga namang makukuha natin yung attention and interaction with our digital age learners. Alright. Aside from education, sa business naman, Tutor Josh, many entrepreneurs are making use of the internet and different SOCMED, no, to promote their businesses and products. At hindi natin yan makakaligtaan. Malamang lumalabas yan sa FYP sa TikTok, sa newsfeed ninyo sa Facebook, even sa IG, meron ding mga business platforms doon. At syempre, nandiyan ang Shopee at Lazada. Kung gusto mo pa magpakabongga, nandiyan ang Amazon, di ba? Or Alibaba. So sa business, nagagamit din talaga ang ICT. Talaga namang napabilis ang pagbebenta ng ating mga products because of this technology, no? Talaga naman. So, now we have the government. No? Ano yung kapakinabangan ng technology sa government? Obviously, in the Philippines, many transactions with government offices are now possible and available online. So, nararanasan natin yan, no? Sa pag nag-renew tayo ng license, no? Nagpa-appointment tayo, online na. Thanks to technology. Exactly. At gamit na gamit yan, especially nung pandemic, di ba? Yung mga online application, online transactions na yan. So what are the potential issues to look out for when bringing technology in education? Kasi nga, hindi naman basta isinasalpak yan eh. So, yung mga teachers, inaaral nga muna yan eh. Bago nila talaga dadalhin sa education ang particular technology in the field of teaching. So, simulan mo, Tutor Josh. So, ano kaya yung mga issues na inaalam ng ating mga educators? So, sabi dito, baka daw yung ating mga estudyante nabababad na sa paggamit ng social media at nakakaligtaan na ang pag-aaral. No? Kaya naman, ito yung negative effects ng technology sa education. Next. Security breach ang kasunod. So, ano ibig sabihin nito? Yung mga estudyante, sometimes, sa sobrang curious nila, ayan, meron silang mga boundaries na nalalampasan na nila na hindi dapat nila puntahan. Kasi, sabi nga natin, curiosity kills the cat. Pero yung kasunod na part nun, no, nung na-discover niya, it was brought back to life. So, ano yung ibig sabihin nun? So, sometimes, yung curiosity ng estudyante na nag-explore sa internet, it can be beneficial and it can be harmful or both. So, dapat lang talaga, mas paigtingin pa, mas gawing matibay pa, no? Yung mga security features ng iba't ibang, halimbawa, ng iba't ibang SOCMED sites, o kaya ng mismong internet, di ba? So, ito ay nakasalalay na sa mga admin servers, sa mga programmers para hindi madaling ma-breach ang security ng isang app o na isang network o isang site. Tutor Josh? Yes. Ako, ito naman yung kinababahala ng ating mga teachers. Baka because of the technology, ma-expose or ma-incline itong ating mga estudyante sa online cheating na kung saan minsan kapag yung ating exam ay through the Google form, ay meron mga hack dyan, ma'am. Kaya naman, ingat na ingat ang ating mga teachers sa paggawa ng mga Google Forms or this mga online applications sa paggawa ng mga exam. So, hindi natin maiwasan yung cheating. So, nawa naman ay ma-solve natin itong issue na to about the online cheating during these assessments. So, guys? Exactly, no? At saka talagang parang nagiging bahagi na ng nila, internet culture. Kasi pag naglalaro ka ng online games, meron ding mga cheats doon eh. Even halimbawa sa ML may mga cheats. During the time of Counter-Strike may mga cheats. So parang na-adapt nila yon at inia-apply nila kung pwede ba tong i-cheat kahit online yung nangyayari na, let's say, activity or test. So napakahirap niyan. But next issue will be all about, ito na nga, sinasabi ko kanina, gaming.
Okay, so napakaraming gaming apps na meron kay tayo ngayon na free. No, siyempre yung bayad, wag na natin pag-usapan yun kasi alam mo naman, hindi na tayo gagastos kumpara doon sa free, di ba? Pero ang masama dito kasi wala namang tayong control talaga sa mga, for example, sa mga estudyante, no, na hindi nila i-download yung mga free gaming apps na yan. Kaya at once na-download na nila at na-enjoy nila yung graphics, enjoy nila yung challenge, nung gaming app na yon, ayun na. Doon na magsisimula yung tinatawag nating addiction. At hindi lang ito delikado para sa time management ng bata, delikado nito sa kanyang health. I remember may mga news na kumakalat regarding kakaroon ng mga seizures yung ilang mga gamers, di ba? Kasi sobrang tagal nilang nag-game. Hindi nagpapahinga, hindi nainom ng tubig. So, ang payo ko, uminom kayo ng tubig. Hindi. Siyempre, ang payo ko, dapat may control. No? May control sa gaming. Kasi nga, we cannot totally stop people or students, no, from playing online games, no, or different gaming apps. What we need is magkaroon tayo ng set of guidelines, no, especially sa bahay pa lang, sa mga parents. Ayan. Alright. So, ayan, dear tutis, narinig nyo ang sinabi ni Tutor Grace, no? Wag daw, pangalagaan nyo ang inyong mga pangatawan. So, hindi naman namin kayo pinagbabawalang mag-online games, no? Pero i-consider nyo rin yung inyong health. And Tutor Grace, no, talagang napakasarap magkwentuhan. At alam mo ba na 4:30 na at meron na lamang tayong 10 minutes to discuss this. So, tuloy na natin. Technology. So ano ba ang mga issues natin about technology? So technology has taken over the lives of many people. Totoo naman yan, na kung saan most of the industrialized country, nagre-rely na sila more of the technology-based manufacturing system. No? Wala na silang yung manpower. So talaga namang sa masasabi natin na take over na nitong technology yung manpower. Tutor Grace? Exactly. At hindi lang yan, no? Yung technology, pwede rin itong gamitin para mag-facilitate o magsaayos, mag-manage ng mga iba't ibang business organizations. Pwede ka ditong mag-organize ng information, no? Mag-send ng emails, mag-reply sa emails, things like that. And those things are possible because of technology. Yes. Addition to that, technology helps to speed up the learning process for students because it creates more efficient learning and a learning environment in many ways. Lalo na ngayon, no, sa ating modular distance learning, sa ating blended learning, maraming salamat dahil merong technology that aids our teaching learning process. Next, At nakakatulong yan. Nakakatulong yan lalo na sa mga visual learners natin, no? So, it has important effects on business operations sa mga factory. For example, kung dati manual na ginagawa ang mga bagay-bagay, so ngayon meron ng mga parang robot-inspired na tumutulong sa ating mga factory workers para mapagaan yung kanilang trabaho. At hindi lang doon, even sa mga hospitals, para makatulong halimbawa sa mga surgical operations. Wow! So another technology helps makes teaching and learning more meaningful and fun. Dahil nga sabi ng ating mga guests kanina, ang ating mga tutis nowadays are inclined sa modern technology. So magpapaiwan ba ang mga teachers? Siyempre hindi. Sasabay tayo sa demand ng panahon. Kaya naman tayo ay mag-aaral, i-improve natin ang ating skills, lalo na ating mga learning or skills sa paggamit ng technology. So, great. All right. Ngayon naman, pag-usapan natin yung tinatawag na ICT and Global Network. So sa ating mga school, ini-enjoy na rin natin yung kapakinabangan sa ICT. Yung, hindi lang yung mga learners ang consumers natin, no? Pero sila rin ay content creators kasi nagsusulat din sila, nag-edit, nagpa-publish, participate, co-create, and collaborate with others through the use of technologies. Halimbawa sa Canva. Pag gusto mong mag-design sila ng poster regarding a lesson, halimbawa sa Araling Panlipunan, pwedeng isang Canva lang yung share mo sa kanila and then sila magko-collaborate to contribute para ma-design yung Canva na yon, yung Canva poster na yun. So yun yung isang kapakinabangan ng ICT and Global Networks. Addition to that, ICT enhances global and democratic network across the planet. The internet is an apparatus for causal connection as well as open spaces where individuals can voice their issues. So gamit nga yung ating mga social media, yung mga gadgets na yan, internet, no, ay nagkaroon tayo ng global interconnectedness, no? And of course, ICT can generate global social awareness through social network sites. Kagaya ng mga nandiyan, Facebook, Twitter, Instagram, Bilibili, VLive,
Ayan, at iba pang mga social network sites at iba pang apps na magagamit para maging mas intact pa ang connection ng mga members of our society. And lastly, technological advances have improved life and brought the world's people closer. So that is the general positive effect of technology in our lives. Na talaga naman naging closer tayo sa isa't isa because of the communication and based technologies. At tutor guys, may humabol. Good day po, Charmaine Ann Garcia Magsaysay from Dr. Pablito Mendoza High School, SDO Bulacan. Wow, meron tayo sa SDO Nueva Ecija, SDO Quezon, SDO Bulacan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa amin ngayong hapon. And punta na tayo sa assessment part. Alright, and ang gagawin lang natin mga cuties, right, true, or T na lang, 1, tapos T, ganyan, or 1 at F for false, para sa mga sumusunod na statements. Let's begin with number 1. Tutor Josh? So, true or false? Gamit na ang inyong gadgets, ha? Information communication technology answers most of the problems in the communication dissemination faster. T Is it true or F? false? T or F? Ayan. Ano kaya ang sagot ng ating mga cuties? Bago natin mabasa ang mga sagot nila, good afternoon kay Ma'am Alma Sebastian Makatula, Trisha Verona, at shout out dito sa aming Araling Panlipunan teacher, Sir Franz Joseph Tagudin. Ang sagot para sa number 1, Tutor Josh, ay True. true. Ayan. Number 2, again, sulat nyo lang 2T or 2F. Technology can solve urban crisis through new information and communication infrastructures. Is it T or F? Ano kaya ang sagot ng ating mga cuties? Sa number 2, may nagsagot kanina pala doon sa number 1. Sabi ni Remus Grayson, Jaya, Crystal, and Eunice at J.E. Trudao. Sa number 2 kaya, ano sagot nila? Sabi ni Mariel, T. Let's see. Number 2 is also true. Number 3, Tutor Josh? Okay. Tutor Grace, habang ginagawa natin itong assessment part natin, bigla akong na-realize, ito palang ginagawa natin Itulay online tutorial ay part ng technology. Na-realize mo yun? Parang ang saya-saya na, diba, because of this virtual setting, na-enjoy natin yung interaction natin with our tuties na sumasagot online. So, number 3, true or false? Likes and comments quantity will make a person contented for a day. Ayan, at nangunguna na nga ang sagot ni Grayson, Tutor Josh. Sabi niya, number 3, F. Tingnan natin. Sabi rin ni JMA, number 3, F. Tingnan natin kung tama sila. The answer is false. Siyempre, kahit na may mga contest na padamihan ng likes and comments, hindi tayo dapat makontento sa mga gantong klaseng quantifiable na tawag nito, likes and comments sa mga SOCMED sites, no? Okay, moving on to number 4. Information technologies have contributed to the increase in the concentration of access to information, decision-making, and control. Is this true or false? Type nyo lang mga cuties, 4F or 4T para sa statement number 4. At nanguna na agad, Tutor Josh, si Remus at Carlos Miguel Dulay Lapos. Sabi nila, T. Tingnan natin kung sila ay tama. This is true. Okay, and last statement, Tutor Josh? Okay, for question number 5, true or false? Information communication technology is the growing discovery in the 21st century that helps in the interaction of countries from one another. Number 5, T or F? Ano kaya ang sagot ng ating mga cuties para sa number 5? T or F kaya? Mga dear cuties, type nila ang inyong sagot. Muli namin binabati ang mga kaninang nandito pa sa ating live. Yan. At nauna ulit si Remus, sabi niya, 5T. Ganun din ang sagot ni JMA, Eunice, JE, at ng iba pang nagsagot sa number 5. Tingnan natin kung tama sila, Tutor Josh. The answer is true. Alright, Tutor Grace, sino kaya ang ating magiging duty of the week next week sa mga sumagot natin or nag-participate sa atin ngayong hapon na to? At sa mga sumagot sa aming mga duties, isang Yumstastic na palakpak po para sa inyong lahat. Ayan, at isang finger heart. Ayan, mula sa amin ni Tutor Josh para sa inyong active participation ngayong hapon. Congratulations! At dyan na nga nagtatapos ang ating episode ngayong hapon para sa Trends
networks, and critical thinking skills in the 21st century. Muli ako si Tutor Grace from Quezon Science High School, SDO, Quezon. Kasama ko si... Ako ang inyong tutor, Tutor Josh from SDO Nueva Ecija, na nagsasabing dito sa Itulay, kami ang inyong magiging gabay sa paglakbay at pagtulay tungo sa pagkatuto. Yung static learning, i-push natin yan!